Grabe oh. Napakaganda. Ito yung rides na mapapasabi ka na lang talaga na woo, natuloy din. Wow! Ganda! Tingnan nyo yung tubig ko, sobrang linis. Welcome to Aurora Province. Merong part dito guys na medyo delikado siya lalo na pag tagulan. Sobrang linaw talaga. Tapos yun, kung makikita nyo yung pader oh, hindi ko palalagpasin to. Lulub-lub ako, lalangoy ako. Tingnan nyo naman oh, parang portal yung itaas. Ito na pala yung mga kasama natin. Okay naman po. Kaya okay. Good day mga boss, panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating pupuntahan ngayong araw. For today's video, pupunta nga pala tayo ng probinsya ng Aurora. Bibisitahin natin doon yung isa sa mga kilalang falls sa kanila, which is kung tawagin nila is Ubot Falls. Dito tayo manggagaling sa Pasay. Marami pala tayo makakasama ngayon. Iba-ibang lugar nga lang kami, pero yun, magkikita-kita kami. Ang una kong tatagpuin ay taga QC. Doon kami magkikita ngayon sa may SM Marilao, Bulacan. First time natin itong magagamit ngayon ang ating Aerox, itong si Motodeck. First time natin itong magagamit sa biyahe. And syempre, sa biyaheng to is nakapaghanda-handa naman ako. Yan, nakapagkabit na rin ako ng MDL. Ito, pangit nga lang yung bracket niyang nagamit, gawa ng maalog, kaya hindi ko pa siya masyadong gagamitin siguro, pero ayusin ko pa naman to. May mga dinagdag na rin ako dito, gaya nitong mga side mirror, itong visor. Tapos kung mapapansin nyo, dito sa motor natin is wala akong gamit na cellphone holder para sa Google Map. Ayan, naka Google Map ako ngayon pero wala akong gamit na cellphone holder. Naka earpads ako ngayon. Yung pagsasalita lang ni Google na pinapakinggan ko. Kapag liliko naman, nagsasalita naman siya na in 100 meters lumiko pa kaliwa, pa kanan. Ayan, gumagano naman siya. Hindi ko rin alam kung okay to sa video ngayon kasi mas malaki na yung kanyang yung panel gauge niya compare dun sa MIUI natin. Kaya hindi ko alam kung ano itsura niya sa camera. Medyo matagal-tagal din tayong hindi nakapag motovlog simula nung nabenta yung MIUI natin. Nakapag-vlog ako saglit gamit ang motor ni Papa. Pahiram tayo tapos yun, wala na ulit. Ngayon dahil may motor na ulit tayo, bawi tayo sa mga biyahe natin na nasayang. I-reset pala natin yung trip A nito. I-reset natin para ma-monitor natin kung ilang kilometer ba yung natakbo natin mula dito sa Pasay. Actually nakatakbo na ako ng konting kilometer. Gawa na ngayon ko lang din naisip. Tsaka para matansya natin kung ilang kilometer ba siya per liter. Kaya makikita naman siya dito. Check natin yan pagkabalik ulit natin dito ng Pasay. 1:27 AM na, nandito pa na ako sa Manila. Sobrang traffic, tapos sobrang dami ng truck. Kakatakot sumingit. Baka maging palaman tayo dito. Ang tagal ng oras ko dito sa sa traffic. Ayan o, hanggang dulo puro truck. Nakalabas din dun sa traffic. Maghanap lang tayo ng pagasan kasi 1 bar na lang tong motor natin. First gas, 191.52 pesos. Ang usapan namin is alas 2, dapat magkikita kami nung taga QC sa SM Marilao, Bulacan. 2:02 na, nandito pa ako sa Manila. Grabe, sobrang traffic talaga kanina. Ngayon, medyo maluwa na yung kalsada, pero wala na, late na rin tayo. Ito na naman tayo kay Google Map kung saan tayo pinapadaan. Wala bang highway na lang. Ito pala ang downside kapag voice command lang yung sinusundan nyo, so hindi nyo makikita kung saan mas magandang dumaan, like halimbawa sa mga highway. Pero ang labas naman ito highway din, kaya lang masyadong liblib oh. Yan, highway na to. Kakatakot doon. Yung kasama natin is nagkaroon ng problema yung motor. Pumutok daw yung fuse ng motor niya. So pupuntahan natin siya ngayon. Ewan ko, parang Quezon City yata yung part na yun. Mula dito sa Malabon papunta doon sa kanya, halos 25 minutes sa magiging biyahe. Dapat doon kami magkikita sa SM Marilao. Kaya lang yun, nagka-problema yung motor niya. Tapos titingin na rin tayo ng shop na kung may madadaanan tayong bukas, bibili tayo ng fuse para sa kanya. Halos madidelay talaga biyahe natin ngayong araw. Sabado pa lang naman ngayon. Meron pa kaming halos 2 araw. Kaya lang syempre pahinga rin kasi yung isang araw, kaya yun yung minahabol namin. Hindi natin alam kung ilang oras ang aabutin ito. Puro walang tulog, mga pagod galing trabaho, tapos diretso biyahe.
Yan, tignan na lang natin. 13 minutes na lang nandun na tayo sa kanya. Kaya lang wala pa rin tayong nadadaan ng mga bukas na shop. 2:30 AM na kasi. Kung may makikita man talaga, swertehan na lang talaga. Babalik na tayo ng SM Marilao. Yung kasama pala natin is sumaandar naman pala yung kanyang motor. Dahil naka earpods lang tayo, hindi natin nakikita yung Google Map. So umaandar pala siya kanina. Ang oras ngayon is 2:53 AM na. Babakbakan lang natin to papunta ng SM Marilao. Halos 35 minutes or 30 minutes yung biyahe papunta doon. Andito na tayo sa Plaridel Bypass Road. Ang dami nagbago sa plano. Makakasabay sana natin si Quiz TV. Doon sana tayo magkikita sa may SM Marilao. Kaya lang di yata kami nagkaintindihan. So nauna siya. Sasalubungin ko na lang siya kung saan kami magtatagpo dito sa may Google Map. Naka-share location naman kami dalawa. Actually hindi lang kami dalawa, lahat kami. Naka-share location naman kaming lahat. Medyo mahirap lang kasi wala akong phone holder, hindi ko nakikita yung pinaka-live. Guys. Paalis na tayo dito sa Plaridel Bypass Road, dito lang sa may Shell. Ito si Quiz TV ito. Mukhang hindi ko yata nabanggit kanina. Ang mga kasama nga pala natin ngayong araw is puro motovlogger. Bali first time namin itong gagawin magsama-sama para sa isang lugar na pupuntahan. Papakilala ko rin sa inyo kung sino pa yung iba natin makakasama. Marahil baka kilala nyo na rin yung iba. Idlip mo na ako guys. Antok talaga ako. Ito pinakakalaban ko talaga sa biyahe. Gasolinahan dito muna ako makikitulog kahit mga 30 minutes lang. 5:56 AM na nang magising ako. Ayan, nakaidlip naman ng konti. Yan, palis na kami ni Quiz TV. Medyo maliwanag na rin oh. Talagang pinakakalaban ko talaga sa biyahe. Antok talaga. Bakbak na ulit tayo. Kahit pa paano nakapag power up ako. Ayan oh, pataas pa lang yung liwanag ng araw. Dito pala kami sa may Pampanga pa lang yata to. Medyo nagtagalan talaga ang biyahe namin gawa na may mga konting aberya, may mga konting mga nangyari. Pag tuloy-tuloy kasi ang biyahe, mga gantong oras panigurado dapat nasa ano na kami, nasa may bandang Tarlac na. Pakiramdam ko naman mukhang buhay na ulit yung aking dugo. Ready na magpatakbo ulit. May enjoy natin pagbabiyahe ngayon kasi unang beses natin itong may babiyahe, itong Aerox natin ng medyo malayo-layo. Mula nung nagtagpo kami kanina ni Quiz TV, hindi na ako gumamit ng Google Map. Ang sabi ko sa kanya, susunod na lang ako. Kaya kung mapapansin nyo, itong motor ko is wala talagang cellphone holder. 6:04 na nang makarating kami dito sa Gapan. Okay din yung biyahe namin kasi tuloy-tuloy na ngayong umaga. Unlike kagabi, yun sa may parting Manila, dahil sa traffic, doon na naubos ang gasolina ko talaga. Kung ganito lang yung takbuhan namin mula pa kagabi, ang bilis sana nating nakarating doon sa pupuntahan natin. Pero grabe, ang ganda ng kalsada dito sa Pampanga oh. Puro tuwiran tapos wala masyadong sakyan, or siguro dahil maaga lang. Kaya natakbuhan namin ni Quiz TV. Gusto ko sana umu-overtake kaso wala akong Google Map. Gusto ko sana ang subukan yung dulo nitong motor natin kung hanggang saan ang aabutin. Kagabi napatakbo ko to ng 117 kagabi. Kaya anong lugar na to? Santa Rosa. Santa Rosa, Pampanga. Nueva Ecija. Nueva Ecija. Pangalawang gas natin, dito na tayo nabot sa may Santa Rosa, Nueva Ecija na daw tong lugar na to. 170 pesos. Salamat po. Uy, eto na pala yung mga kasama natin. Hi sir. Okay naman po. Kuya. Okay. Tara, tayo natin. Ito na pala yung mga kasama natin. Sakto dito sa pinagasan natin. Dito na pala. Wala kasi akong Google Map kaya hindi ko masyadong napansin. Paalis na kami dito. Nag-breakfast lang sila. Patay, hindi ko kilala mga ito na nakita ko sa best niya. Sige, tanungin nga natin. Sir, kayo si A4J di ba? A4J Henry TV Boss Mike Adventure. Okay, Boss Mike Adventure. Sir, sino nga pala kayo sa ano? Kapwa. Kayo si Kapwa. Si Kapwa, si Boss Mike Adventure, si A4J, si Henry TV. Yan, tapos si Quiz TV, ito.
Ayan, palis na kami ngayon dito sa may Santa Rosa, Nueva Ecija. Diretso na kami ngayon. Bali may tatagpuin pa kami si Yuljoy. First time lang namin itong ginawa magkakasama. Dahil marami na tayo ngayon, hindi na talaga ako mag-google map. Susunod na lang ako sa kanila. Let's go! Si Kapwa Moto naka X-Max. Siya yung naka X-Max sa amin. Pag nandito kayo sa may Nueva Ecija, talagang ramdam na ramdam nyo talaga yung itsura ng probinsya. Ayan, puro kapatagan, puro taniman, palayan, maisan. Sarap ng hangin sa katawan. Susulitin natin ang ligo mamaya. Ito yung rides na mapapasabi ka na lang talaga na natuloy din. Ang tagal namin nagplano, pero ngayon lang natuloy. Ito pa lang yung part na daanan natin na may mga maputik. Mukhang kakagaling lang sa ulan dito sa lugar na to. Mukhang mahaba-haba tong putikan na to. Ang ganda ng bundok sa unahan. Tapos makikita talaga doon sa bundok na may mga hamog pa yung baba, oh. Ang kulang na lang sa amin ngayon is si Yuljoy. Pag dumating si Yuljoy, 7 motor kami lahat. Yung mga driver ng 7 motor na yun is puro nagmo-motovlog. Kakatawa lang na nagsama-sama kami para sa ganitong trip. Pare-parehas kami gusto gumawa ng memories. Hindi naman kasi natin masasabi kung lagi natin sila makakasama, pero sana makasama pa rin natin sila sa ilang mga biyahe natin. Wow! Tignan nyo guys, ang ganda! Wow! Grabe, napakaganda. Kahit paulit-ulit kong makita tong ganito, talagang ang mga bundok talaga hindi nagbabago sa paningin ko. Napakaganda talaga. Tapos kung mapapansin nyo, yung ibabaw talaga ng bundok puro hamog. Tapos yung palibot puro taniman. Dito pala sa gamit nating motor ngayon, hindi na tayo nabibitin sa mga overtake. Di tulad nung MIUI natin. Well, alam naman natin kung bakit, kasi 125cc lang yun. Tapos ito 155, tapos naka VVA pa. Nakakatuwa lang kasi napakalayo ng diferensya niya dun sa MIUI natin. Grabe, ang ganda, oh. Kung hindi ako nagkakamali, yung mga bundok na yan is part siya ng Sierra Madre. Hindi ko lang sigurado, pero sa pagkakalam ko, part siya ng Sierra Madre. Ito Sniper 135, oh. Ganyan yung motor ko dati. Napakalakas yan. Kaya lang ang mahal ng pyesa. Palibasa kasi bibira na lang yung may ganyang motor ngayon. Sobrang tagal na kasi yan. Welcome to Bungabon, Nueva Ecija. Pipicture yata kami. Babalik ako. Uy, ito si Yuljoy. Yuljoy! Yun, halos kompleto na tayo. Si Boss Mike na lang, naiwan siya. Hintay-hintay lang kami dito. Hintayin namin yung isa namin kasama. Tapos yun, habang yung iba nagpapalipad ng drone, kuhanan lang natin ng isang paikot tong arko ng bayan ng Bungabon, Nueva Ecija. Yan, palis na kami ngayon. Nag-ayos lang. Ito yung hinihintay natin kanina, si Boss Mike Adventure. Kompleto na tayo, nakapag-picture na rin. Lalarga na tayo. Nakaka 171.5 km na tayo. Let's go! Wow! Tignan nyo guys, ang ganda. Alam ko yung bundok na yan nasa unahan natin. Yan yung pupuntahan natin. Ganda! Parang tatagusin natin yung pinakabundok. Pinapasok na natin itong bundok. Sa palagay ko, marami ditong mga bangkingan, mga kurbadahan. Legit nga, puro kurbada dito. Kaya lang ang pangit ng kalsada, hindi siya espalto. Grabe, dito pa lang to sa bungad. Paano pa yung pupuntahan natin? Ito yung sinasabi ko guys, oh, puro kurbada dito. Pero ang pangit ng kalsada, hindi siya espalto. Tapos okay naman, kaya lang may mga ukab-ukab or may mga, kumbaga pagdadaanan mo, tatalbog talaga yung motor. Ayan, oh, hindi siya magandang bangkingan. Hindi tayo makabangking. Baka dumaplis tumatalbog yung motor dahil sa kalsada. I love Labi. Grabe, ang ganda. May nakikita akong magandang madadaanan natin. May nakikita akong tulay. Wow! Ang ganda! Grabe, oh. Napakaganda. Ito yung tulay na nakikita ko kanina doon sa malayo. Wow! Tapos may mga kubo sa baba, oh. Ganda. Yan, tapos may mga running water dito, pero kukunti lang, pero mukhang malakas ang agos, oh. Panigurado magpapalipad ng drone dito. Baka dito na rin kumain. Tingnan nyo yung tubig, oh, sobrang linis. Yun, nagagaling siya dun sa may bundok na yun. Tapos dire-diretso hanggang dun sa kabila. Yan. Grabe, oh. Napakaganda. Tapos ito, ang dami ditong kubo. Ang mga kubo.
Yun, tapos sa may kabilang part, ganun din. Parang paliguan yata to. Ah, oo. So yung mga kubong yan is parang mga cottage. Paliguan to ng mga, yan, may mga dumadayo naman dito. Yun yung pababa dun kanina. Yan, tingnan nyo naman kasi kung gaano kalinis yung tubig. Napakalakas lang talaga ng agos. Yan o. Tapos ito yung mga kubo. Yan yung mga pinaka cottage. Wow, grabe ang ganda. So yun, nakakain muna kami dito. Kailangan namin ng lakas gawa ng yung pupuntahan kasi namin is parang may halong ano ba tawag doon, trek ba tawag doon, yung maglalakad ka parang hiking. Medyo mahababang lakarin doon. Based sa pagkaka-research ko, parang 1.5 oras yata yung aabutin ng paglalakad. Dito na kami kakain sa may, dito lang sa may bungad ng tulay. Kakatapos lang namin kumain. Yun, tapos nakapagpalipad na rin sila ng drone. Ayan, dito sa may tulay na to is halos magkakatabi naman, marami kayo makakainan. Ang oras ngayon is 9:52. Palagay ko naman doon sa papuntahan natin hindi naman mainit, gana puro puno naman siguro doon. Ang init na ng panahon pero yung hangin dito lamig. Tagos dito sa jersey ko yung lamig. May mga ilang part dito na kung titingnan mo yung bundok parang nang hindi totoo sa sobrang laki. Ito na yung arko ng Aurora. Welcome to Aurora Province. Makikita nyo dito sa gilid yung mga pag dinaredart nyo yung daan, yan yung mga pwede nyo mapuntahan pa. May San Luis, Baler, Dipakulaw, Dinalungan, Kasiguran, Dilasag. Ito yung view. Kung makikita nyo yung bundok, puro hamog talaga yung ibabaw yun. We love Maria Aurora. 10:38 AM na, pero sobrang lamig ng hangin dito. Tapos kahit mainit yung araw, hindi siya masakit sa balat. Tumigil na tayo, nagpalipad sila ng drone. Yung isa natin kasama si Kapwa Moto na una na. Siguro naghihintay yun doon sa unahan. Meron part dito guys na medyo delikado siya, lalo na pag tag-ulan. Kaya kung mapapansin nyo naman, yung kalsada is may mga guho talaga. Itong iba, inayos na nila. Pero yan o, hindi talaga may iwasan yung mga guho. Lalo na't sagana pa naman sa tubig yung bundok. Talagang yung lupa malambot. Lalandslide talaga dito sa part na to. Ayan o. Tingnan nyo yung padero. Napakayaman sa tubig. Yung mga tubig dito sobrang linaw. Ganda o. I love Villa Aurora. Ah, dito na nga pala yun, Villa Aurora. Kakanan lang kayo doon. Tapos hindi na siya sementado, pero dire-diretso lang naman. Bago tayo pumasok dito sa may Villa Aurora, ayan, yung kalsadang yun, pag dinare-diretso nyo, yun yung padiretso ng Baler Aurora. Pagpasok nyo dito sa may Villa Aurora, halos dito na rin oh. Andyan na rin yung parking. Tapos lalakarin na lang natin papunta dun sa falls. Doon na lang tayo sa taas. Yung may parking din daw sa taas. Andito, ganda ng view. Dito na tayo mag-park. Ayaw na mag-park na dito? Na bago pala kayo pumunta dun sa Ubud Falls, kailangan nyo pala ng tour guide. Yan. Bali ang tour guide namin is ayun, nasa unahan. Tignan nyo guys kung gano'n ganda. Maalog. Hindi ko talaga alam kung malino yung audio ko, gawa nang naiwan ko yung external mic ko. Kaya na, umaalog talaga oh. Malayo pa sa katotohanan. May lakarin pala talaga, pero ang kagandahan naman dito malilom. Sobrang taas ng mga bundok dito. Tapos ito, kung makikita nyo yung padero, talagang saganang-sagana siya sa tubig. Ultimo yung mga umaagos na tubig dito, sobrang linaw. Ano daw, parang talong talaga naman. Okay. Okay. Tapos, yan pala, ano daw to, lason daw yan. Lason? Par, baka maki-MJS yun par ha. Iba ang may alam. Yung kanilang daanan is talagang napakadulas. Kaya yun, dito na ako sa gilid dumaan. Lalo na yung mga parting basa, madulas siya sa paa. Kung malayo pa tayo, lahat ng dinadaanan natin, dun din ang daanan ng mga tubig mula galing sa taas. Ganda ng bahay oh. Makaya yung mga transient. Ang liit lang ng bahay pero ang ganda. Siguro mga transient lang siguro to. Halos pare-parehas pala oh. Ang init. Hindi pala lahat mapuno yung dadaanan. Dapat pala dinala ko yung sombrero ko. Grabe ang init oh. Layo pa namin. Pero ang kagandahan nga dito, yung daanan naman kasi simentado. Yun nga lang, wala ng puno sa gilid-gilid, ang init. Para siyang mga pabahay. Unless supply ng tubig dito, wala silang binabayarang bill ng tubig. Yan. Talagang nilalabas lang nila. Yung tubig na yan, nanggagaling yan sa mga bundok. Tapos siniipon nila dyan. Eh dahil puno na, syempre, kailangan din ilabas. Parang gusto ko na madigo. Kahit sobrang lakas ng agos ng tubig, sobrang linaw pa rin ng tubig. Hindi kasi siya yung
putikan or lupa yung ilalim niya. Mga buhangin kasi. Ayan o, hanggang dun sa dulo. Another tulay. Tatawid na naman tayo. Ito na yung maalog na tulay. Sobrang tibay niya, oh. Ang kapal niyan. Tingnan nyo yung tubig, guys, oh. Tingnan nyo kung gaano kalakas yung agos niyan. Pero kitang kita nyo pa rin yung ilalim. Oh, tingnan nyo, oh. Kahit ko konti pa lang tulog ko, hinahanap na ng katawan ko pagligo. Ang layo na kasi yung binayahe namin. Sa pagkakalala ko, parang naka 200 km na ang tinatakbo ng motor. Lapitan natin itong tubig. Tingnan nyo naman kung gaano kalinaw yan, oh. Dito pa lang sobrang ganda na, pwede nyo lang liguan. Pero hindi ito yung pinakapakay natin. Ang pinakapakay natin is yung falls. Grabe, ang ganda, oh. Sobrang linis. Kung makikita nyo yung pader, oh, sobrang ganda talaga, promise. Ayan yung mga drone nila nagkalat. Kanya-kanyang palipad yung mga pilot. Eh mga ilong minuto talaga ang lakarin pag mula doon sa jump off, pag tuloy-tuloy hanggang doon sa falls. Kasi po sir, yung 40 minutes po na yan, kalkulado lang po nila yun. 40 minutes yung sinasabi ng iba. Pero pag Estimated. yung iba po, mga 20 minutes, 30 minutes lang. Pag tuloy-tuloy. Based doon sa tour guide namin, ang estimated talaga na oras mula doon sa jump off hanggang doon sa Ubot Falls, pag nilakad is halos umabot ng 40 minutes. Kapag tuloy-tuloy daw is 30 minutes. Pero nakadepende naman kasi yan. Gaya namin, tumitigil kami gawa ng nag-vlog, nag-drone shot. Yan. Kaya iba-iba. Pero normally daw 40 minutes talaga. Dito daw magsisimula yung sinasabing 471 steps. Yan, ito yung unang step. Hanggang doon sa Ubot Falls. O, tingnan nyo ang malapitan. Yan. Yan, halos may mga lumot siya sa pader kasi araw-araw tulo ng tulo yung mga tubig dyan. Pangatlong tulay na yata to. Pero itong tulay na to ngayon, hindi umaalog. Hindi tulad nung dalawa natin kaninang dinaanan. Wow! Grabe, linis talaga, oh. Ito, mas kitang-kita nyo na mas malapit dito, oh. Grabe. Ayun, papunta dun. Ang ganda. Isa pa pala sa nakakatuwa sa biyahe namin ngayon, lahat kasi kami dito nagbo-vlog. Walang hiyaan talaga. Salita ka dito, salita doon. May nagsasalita sa likod mo, may nagsasalita sa harap mo. Talagang lahat ng goal dito is makabuo talaga ng isang content. Medyo patarik na ng patarik yung dinadaanan natin. Doon tayo galing. Ito na, patarik na siya ng patarik. Ito na yung exciting part. Talagang matarik siya, guys. Pero ang kagandahan naman dito, may mga hagdan. Papagurin muna kayo bago nyo marating yung napakagandang falls. Mula dito, siyam na ganito daw, napahingahan. Ayun. Ayun yung isa. Hindi nakita yung pangalawa. Ito na yung pangalawang pahingahan. Halos magkakalapit lang din naman pala yung pahingahan. Ayan. Tapos tanaw na dito yung pangatlo, yun sa kabila. Nakapangatlong pahingahan na kami. Ayan. Anim pa. Wala mas madaling daan. May 6 pa daw. Stage 4. Tara, uwi na tayo. Right TV and Boss Mike Uwi Adventure. na tayo mga par, uwi na tayo. Tara. Ayun na, tapos na. Nag-warm up pa lang si Kuya, oh. Ganun po. Buti na lang nagbaon ako ng tsinelas. Yan, at saka short. Nakapamewang na sila. Hindi nyo sinabi, mahirap pala dito. Hindi yung pinanood sa vlog. Ang pinanood lang yung pulse lang mismo. Mas lang. Imit daw ang tawag dito. Daw tao. Pagkain daw ng ibon. Akala ko kanina tibid. Imit pa lang tawag yan. Andito na kami sa pinakataas. Ngayon bababa naman kami. Malapit na kami. Hindi pa nakikita yung falls pero nakikita ko na yung mga tilabsik ng tubig. Ito na. May dadaanan kayo ditong hagdan ulit na bakal. Ayan. Tapos may tulay. Ang lamig. Malakas yung tampitaw ng tubig. Silipin natin. Ayan siya. Pero hindi pa nakikita dito. Nakatago yung falls. Silipin natin. Ito na. Wow! Ganda! Sobrang taas, oh! Basang-basa na yung camera natin. Basang-basa na ako. Pag naglakad kayo mula doon sa hagdan, hindi nyo talaga mapapansin na may falls dito. Kailangan nyo pa talaga silipin para magpakita. Ito na yung Ubot Falls. Sobrang lakas ng hangin. Yan yung dumadaloy hanggang doon sa mga transient kanina nakita natin.
sa mga nadaanan nating mga river. Maliligo muna tayo. I-enjoy natin tong ganda ng falls. Sobrang lakas talaga ng hangin. Yan, nagmumoist na rin yung camera ko. Sabi lang natin yung gamit natin, maliligo kami. Parang portal yung itaas. Tapos sobrang lakas ng tubig dito. Hindi ko alam kung maririnig yung boses ko kasi wala akong mic talaga. Actually, hindi nyo naman siya malalanguyan dito kasi mababaw lang siya. Ito lang talaga. Ito na yung pinaka-ubot falls. Tapos pwede naman kayo maligo dun sa baba kanina. Kaya may mga nadaanan naman tayo, sobrang gaganda, pwedeng maligo dun. Pero syempre hindi maaaring hindi tayo magpakabagsak sa tubig dito. Tingnan nyo naman yung taas. Kung paano yung itsura nitong falls na to. Para siyang kuweba. Grabe, sobrang sakit sa likod nung bagsak nung falls. Sobrang taas kasi. Sobrang lamig ng tubig. Walis ako doon sa bahay alas 12 ng ating gabi. Tapos pumiyahe kami ng ilang oras papunta dito. Tapos pagdating namin dito sa may Ubot Falls, babalik na ulit kami. Grabe yung trip to. Pumunta kami dito para lang masilayan kung ano yung itsura ng Ubot Falls. And yun, sobrang ganda naman talaga. Banda doon, maglulublob kami. Doon sa Ubot Falls kasi, hindi naman siya makakalangoy talaga. Hindi, makakaligo ka. Yung bagsak ng tubig, saka yung konting lublob, pero hindi siya tulad nung dito na pwede kang magtampisaw kahit pa paano. Maliligo muna kami dito. Ayun o, tingnan nyo naman kasi kung gaano kaganda yung part na yun. And tapos may mga natulo ng tubig o. Papapicture din tayo ng groupie dito kasi wala tayong picture kanina. Subukan din namin dito maglublob. Doon kami kanina tumambay doon. Tapos ngayon, dito lang kami sa may bandang baba kasi mas maayos dito. Doon kasi sa taas sobrang lakas ng agos. Halos nadadala ako. Dito, kalmado naman siya. Maagos pa rin pero kalmado. Dito makakaligo-ligo tayo na ayos compare doon kanina. Sobrang lamig ng tubig pero hindi ko pa lalagpasin to. Lulublob ako, lalangoy ako. Ibukot mo pa ako. Pabalik na kami dun sa jump off. Ayun na yung jump off. Bali hindi naman nakakapagod yung pabalik niya kasi halos puro palusong naman. Saka wala na siya mga may konting kaperasong ahon pero hindi na siya nakakapagod. Yung papunta lang gawa na puro ahon talaga. Hanap tayo na makakainan at puro gutom na rin. So yung guys, paalis na kami dito sa may jump off bago tayo mag-iwahiwalay mamaya. Ito nga pala si Yuljoy. Yan. Tapos ito si Henry TV, A4J. Yan si A4J, Kapwa Moto, Quiz TV. Yan, pangalawang beses na natin ito kasama sa biyahe. Kakain muna kami bago kami maghiwa-hiwalay and umuwi sa kanya-kanyang mga bahay. Ito pa pala guys, si Boss Mike Adventure. Sila yung mga nakasama natin ngayong araw sa ating biyahe. Ang oras na ngayon is 4:08 PM. Siyempre kakain pa kami. Panigurado, gabing-gabi na ako makakarating ng Pasay. Paris overload. So yung guys, kakatapos lang namin kumain. Dito ko natatapusin tong vlog. Yan, paglabas namin dito sa may Nueva Ecija, maghiwalay na kami ng way. So, makakasabay natin si Quiz TV hanggang QC kasi sa Pasay tayo babalik. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod natin magiging biyahe. Kasama itong gamit natin bagong motor na si Motodeck. Yan, sama-sama tayo sa mga susunod nating magiging biyahe. So yan, mauna na sila Yuljoy. Yan, dyan na sila. And kami dadiretso na. Wow, 170 pesos full tank. Dito na yan sa may Santa Rosa, Nueva Ecija. Sana ito na rin ang huli nating pagpapagas. Tingin ko naman tipid to pabalik. Mamaya check natin yung pinaka trip A niya at saka kung yung gas consumption, titignan natin kung gaano kalakas o gaano katipid dito motor natin. Yung tatlo natin kasama kumiwalay na sa atin. Kami na lang ni Quiz TV ngayon. Kami lang kasi yung ang way papunta ng NCR. Diyan ka na? Diretso na ako. Ay, ingat ko isa. Next time ulit. Una na ako. Nandito na tayo sa bahay. Check lang natin kung ilang kilometer ba yung natakbo natin mula nung malis tayo dito hanggang sa makabalik. Yan, naka 403.1 km tayo. Ito, kita ba? 403.1 km yung naging biyahe natin ng balikan. Tapos ang gas consumption natin 41 km per liter.
Di na rin masama, tipid na rin. Medyo bakbakan din yung takbuhan kagabi. Tapos kanina halo, may tipid mode, may bakbakan. 12 tayo umalis kagabi, tapos 10:50 PM na ako nakabalik. So yun lang guys, abang-abang na sa mga susunod nating upload. Yun, thank you guys, thank you.